Meron po isang area pastor. Yung area pastor yung may hawak ng mga churches. Siya yung nagsusupervise. Binisita po niya yung isang church na under sa kanilang misyon. At pumunta po siya doon sa Sunday school kung saan nandun yung mga bata. At nakita niya doon, nagtuturo yung Sunday school teacher at nandun yung mga bata. No? At tinanong ng teacher yung mga bata, ay ganon, sino ang sumira ng pader ng Jericho? Sabi niya, Pedro, sino ang sumira ng pader ng Jericho? Ang sabi po ng bata, hindi po ako. Hindi po ako. So nagulat po yung area pastor at ginawa po, kinausap yung Sunday school superintendent. Ganon. Sabi niya, bakit ganyan yung inyong mga Sunday school? Ang mga tanong at ang mga sagot ay nakakabahala. Parang walang alam sa Biblia. O, tinanong ba nung teacher yung bata sinong sumira ng pader ng Jericho? Ang sagot ng bata hindi raw siya. Sabi ng Sunday school superintendent, area pastor, kung hindi naman talaga po yung bata ang sumira, ba't naman po natin sisisihin? Lalong nabahala yung area pastor, kaya kinausap yung pastor. Pastor, ano bang klaseng church ito? At anong tinuturo nyo sa mga miyembro ninyo? Yung teacher, narinig ko, tinanong yung bata, sinong sumira ng pader ng Jericho? At ang sagot ng bata, hindi raw siya. Abay, nung sinita ko yung Sunday school superintendent, ang sabi ba naman pastor, kung hindi naman po talaga siya, ba't naman po natin pipilit at isisisihin? No, ano po ba, pastor, ang nangyayari dito? No, sabi nung pastor dun sa church, area pastor, wag po kayong mag-alala. Kung ano man pong nasira nung bata, babayaran po ng church. Kami na po magpapagawa. No, yan po ang problema natin ngayon. Bible illiteracy. No, nawa ay bumalik tayo sa Biblia at makita natin ang katotohanang nakapagpapalaya sa atin. Amen? Because when you know the truth will set you free. Amen? Kasi kung tayo ay hindi nabubuhay sa katotohanan, marami po tayong pagkakaalipin at marami tayong mga kabalisahan, mga bagay na hindi mo naman ikinababalisa ay nagiging dahilan ng iyong pag-aalala. Pero kung alam natin ang katotohanan, ito ang magpapalaya sa atin. Amen. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid, at buksan natin ang ating mga Biblia. Do you have your Bibles with you? Taas po natin ang ating mga Bibles. Ayan, praise God. No? Salamat sa mga may Biblia. Next week po, dalhin niyo ang inyong mga Biblia. Kung wala kayong Biblia, ibenta ninyo ang bahay ninyo. Bumili kayo ng Bible. Di bali ng walang bahay, basta may Bible. Kesa walang Biblia, may bahay kayo. Sige po. Hebrews chapter 11, verse 30. Okay, isang talata lamang ito. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. By faith, the walls of Jericho fell down after they had been encircled for 7 days. Amen. Amen. Okay, sabihin nga natin, the wall will fall. Again, the wall will fall. Mas malakas, the wall will fall. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa iyong salita. At maging sa katotohanan na pwedeng matumba at pwedeng masira ang lahat ng mga pader na nakaharang sa amin upang maabot namin po ang aming destiny. Thank you, Lord, for the power of the Holy Spirit at work in our midst. Touch us, Lord. Quicken our souls. Open our eyes, Lord, and give us faith in you. Thank you, Lord. We give you all the glory and all praise, Lord Jesus. In your name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. God is so good. God is so good. Pwede na po tayo makaupo sa ating kinalalagyan. So, dito po sa talata, nakita natin dito, paano daw tumumba at paano naigupo ang isang muog na napakatibay at napakatayog. Ito daw po ay naitumba.
Hindi sa pamamagitan ng military might or even brilliant military strategy. Ito po ay natumba dahil sa pananampalataya. You know, Hebrews 11 is the chapter in the Bible about faith. No? Ito'y may kinalaman sa pananampalataya. Yung kung meron mang kayong tatandaan palagi, all about faith, it's Hebrews chapter 11. Kasi po ito'y nagpapakita ng pananampalataya ng mga lalaki at babae ng Panginoon na sila'y nagtagumpay. No? Sila po'y nanaig, hindi sa kanilang talino o galing o lakas, kundi dahil po sa pananampalataya sa ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Amen. So how do we then break down the walls in front of us? No? Ano ba ang ating mga dapat gawin para matinag at mabuwag ang mga pader na ito? By the way, the wall is anything that hinders you from, reaching your destiny. The wall is anything that prevents you from seeing what God has in store for you. Ang pader po, mga kapatid, ito yung humaharang, bumabalandra sa iyong harapan. No? Kaya hindi mo marating yung nais ng Panginoon na marating mo kasi nakaharang ito sa iyong harapan. Okay. So what is that in your life right now? Ano kaya yung pader na yan? Yan ba'y pader ng mga relasyon na umasim na? Ito ba yung pader ng mga obligasyong pinansyal? Kagaya ng iniisip mo paano mapag-aaral lang yung anak, paano itataguyod ang pamilya, paano mabubuhay sa panahon ng kahirapan. Ito ba yung pader ng kalusugan na mayat-maya ginugugol mo? No, kasi nga inaalam mo ano bang remedyo dito? Paano ba ako makakabalik sa aking kalusugan? No? These are things that occupies your mind. This can be the wall. But how can we break down these walls so that these walls will fall? Okay? Tatlong katotohanan po ang gusto kong makita natin from this passage. Okay? Para po talagang tumumba yung pader sa ating harapan. Ready na po ba kayo, mga kapatid? Handa na po ba kayo? Pakisikong mo lang yung katabi mo. Sabi mo, get ready. Ayan, humanda-handa ka dahil tutumba ang pader sa iyong harapan. Amen. Tatlong katotohanan po na mabilis lang we'll be learning from this passage. Number one is this. Para lang the wall will tumble down. This is a very important truth that you have to keep in mind. Number one is this. The goal is not the wall. The goal is not the wall. Causing the wall to tumble down is not the end goal. It's just the beginning. Ang Jericho po, nung tumawid ang bayan ng Israel sa isang ilog na umaapaw at rumaragasa, at tinawid nila yan sa tuyong daan, kagaya ng ginawa nung panahon ni Moses, inulit yan sa panahon ni Joshua. Kaya ganda nung inawit natin kanina, do it again, Lord. Because God did it again. Kung napatuyo ni Moses yung dagat dahil sa pananampalataya, si Joshua, natuyo naman yung ilog dahil sa pananampalataya. At nung sila po'y pumasok sa Promised Land, ito pong lupang pangako, yung kanilang port of entry, ang unang nakabalagbag o nakaharang sa kanila, yung pader, yung malaking pader na ito ng Jericho. Ang strategy na binigay ng Panginoon sa kanila is divide and conquer. Kasi po, yung Jericho ay nasa sentro ng Promised Land. Kung imamapa po natin yung Israel, yung patungo pong norte, kung sa ating pagkakaalala, yung Samaria, yung Galilea, nandun sa norte. Yung Judah, Bethlehem, at Benjamin, nandito sa kanan. Okay? So yung Jerusalem,
no? Nandito sa may Judah, kanan yan. Pero yung Jericho, nasa gitna. Kaya ang ginawa ng Diyos na strategy for them is to bring the children of Israel right in front of Jericho because that will divide the promised land. Kapag ka nahati yung promised land, hindi na pwedeng mag-unite yung nandito sa south at yung nandun sa north. So ang gagawin mo na lang mula dito sa gitna, pag nabuwag mo tong gitna, madali mong makuha yung norte and then isusunod mo yung south. So, yung Jericho is just the beginning. It's not yet the promised land. Amen? It's not yet your destiny. Kaya lang, madalas sa atin, iniisip natin, siguro kapag ito, natumba to, masaya na ako. Pag itong karamdaman na to, gumaling ako, masaya na ako. Kapag itong tuition ng anak ko, nabayaran ko, masaya na ako. Madalas, yun lang ang ating goal sa buhay. But the goal is not the wall. Sometimes we are fascinated with our walls. Sometimes we fall in love with our walls. Ano mga wall yung nai-inlove kayo? Ha? Yung FB wall ninyo, na-inlove kayo doon sa inyong FB wall. At minsan, kapag tinignan mo yung wall, no, maganda yung wall, lalo kapag nilagyan mo ng mga graffiti, nilagyan mo ng mga design, no? Ang nangyayari, sa halip na you pass through the wall, you settle on the wall. Jericho is not the place to settle down. Jericho is just a pathway. Jericho is just the doorway. So the goal is not Jericho. The goal is not the riches inside of Jericho. Hindi yung bang nakaharap sila sa Jericho at excited sila na kapag ka nabuwag itong pader na ito, wow, ang yaman nito, marami tayong makukulimbat na mga ginto, marami tayong makukuha mga brilyante, marami tayong makukuha ng mga kayamanan. The goal is not the riches inside. In fact, ang sabi ng Panginoon, pagka nakuha nyo na yung Jericho, sunugin yung lahat eh. Wala kang ititira. Bakit? Kasi yun ang first fruits. Kumbaga, among the many cities and the fortresses in Canaan, no, itong unang-unang conquest nila will be devoted to the Lord. Ang unang-unang blessing na tinanggap nila will be devoted to the Lord. Hindi sila kukuha ng spoil, hindi sila mag-iimbot sa anumang makikita nilang magagandang damit o magagandang alahas. Hindi nila pag-iimbutan yan. Kaya nga nagka-problema, di ba, nung sa AI, dahil si Achan ay natuksong kumuha ng mga mamahaling mga damit at mga alahas. No, sabi niya, don't do that. Kasi Jericho is not your goal. Amen? At madalas, hindi tumutumba yung pader sa ating harapan sapagkat na-in love na tayo sa pader. What is your passion lately? What occupies your mind? Anong tumatakbo lagi sa isip mo ngayon? Ha? iPhone 15? Parating na. O nandiyan na yata. Anong lagi mong sinesearch sa Google? So that thing that occupies your mind, can be a wall. Kasi you settle with it. Yun ang naging focus ng mata mo. Or maybe you're after someone, may hinahanap ka, o may hinahabol ka, or meron kang gustong mawin ang puso. Gusto mong mahulog ang puso sa iyo. You're doing everything you can. Kaya nga, your mind is preoccupied with that. Or you're probably joining a competition and your mind is all over that. Paano mo makukuha yung trophy? Paano mo makukuha yung gold medal? Paano mo makukuha yung championship?
Kaya doon na lang isip mo, that can be your wall. Yung bang dapat sana, bubuwagin yung pader, hindi mo na lang bubuwagin. Bakit? Na-inlove ka na dun sa wall eh. Kaya ang sabi ng Panginoon, no matter how beautiful Jericho is, you have to destroy it. No matter how attractive, the things inside of Jericho, you have to burn them all. Kasi Jericho, the wall, is not your goal. The goal is not the wall. Well, sabihin natin, you're not attracted to this wall because this wall is the wall of sickness or the wall of bankruptcy or the wall of unemployment or the wall of poverty. Ito yung mga pader na hindi naman nakaka-inlove eh, pero nakaharang ito eh sa iyong harapan. No? Paano mo patutumbahin yung mga pader na kagaya niyan? Alam mo, bago harapin ni Joshua yung Jericho, nung gabi na yon, bago sila sumunod sa Panginoon, kung ano yung pinagagawa ng Panginoon, nagpakita ang isang lalaki kay Joshua, at nung nakita ni Joshua yon, isang sundalo na hugot yung espada at handang makipagdigma. Kaya ang tanong ni Joshua doon sa sundalo na yan, sabi niya, ikaw ba kakampi namin o kakampi ka nung kabila? Ang sagot ng commander, hindi nyo ako kakampi at hindi rin ako kakampi nung kabila. Ako ang commander ng hukbo ng mga anghel ng Diyos. Ako ang leader ng lahat ng mga anghel. Inuutusan ko lang yung mga anghel. At kung sino man yun, ang mga Bible scholars are all agreeing that this is the pre-incarnated Jesus Christ. Ito ang ating Panginoong Yesus na nagpakita sa anyong sundalo, which is the commander of the host of the angels of God. Kaya it's Jesus Christ Himself. God Himself showed Himself to Joshua. Kasi sabi niya, wag mong tanungin kung kakampi mo ako o hindi. Ang dapat ako nagtatanong sa iyo niyan. Ikaw ba, kapanalig ko o hindi? The question is not, are you with us or for us or against us? No. The question is, whose side are you with? Nung marinig yon ni Joshua, nagpatira pa siya, no? At lumuhod siya sa harapan ng angel. Actually, the angel, it's Jesus Christ. At kinilala niya na siya ang Panginoon. Kaya since then, his eyes were no longer on the wall. His eyes were on the Lord. And that's the key for a victorious life for you and I. Ito po ang susi, mga kapatid, para tayo magtagumpay. Don't overanalyze your problem. Don't over-exaggerate. Exaggerate pa. No? Yung mga conflicts or mga problema na kinakaharap mo, just focus your eyes on the Lord. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Not on the wall. Not on the riches in the wall. Not on the people in the wall or on the wall, behind the wall. But your eyes must be fixed on the Lord. Amen po. Amen. Kaya habang nagtatakbuhan ng napakaraming mga bagay sa iyong isip ngayon, habang nababahala ang iyong puso sa maraming mga intindihin, mga bayarin, mga alalahanin tungkol sa kalusugan mo, mga intindihin mo tungkol sa kinabukasan ng iyong mga anak, stop doing that and begin focusing your eyes on the Lord. Fix your eyes on the commander who is in control. And let go of the past.
nung sinabi ni Joshua, kay Joshua, nung commander of the army of the Lord, sabi niya, you are standing on holy ground. Remove your sandals. Kaya kaagad hinubad ni Joshua yung kanyang sandalyas. Bakit? Ano bang nire-represent ng sandals na yan? No? Kung naaalala po ninyo, ang sabi sa Deuteronomy, no, na for 40 years, hindi po nasira at hindi naluma at hindi kumupas, no, yung Nike na sandals ni Joshua. Hindi po nasira. Sino dito may tsinelas na po 40 years na? Gamit nyo pa. No, si Joshua, 40 years yung tsinelas. Yung sandalyas, 40 years. Yan sabi ng Panginoon, you remove that. So anong ibig sabihin nun? There are some things in your life that belongs to the past that you need to let go of. May mga bagay sa buhay mo na may kinalaman sa nakaraan. Sabi ng Panginoon sa'yo, it's a new season in your life. May mga bago na akong gagawin sa buhay mo. Kaya yung mga luma, no? Yung mga luma, ipaubaya mo na. Amen? Amen ba? Yung mga lumang damit mo, pamigay mo na. Amen? Amen ba? Bigay mo dyan sa Simple Woman Bazaar. Hallelujah! O yung mga luma sa buhay mo, ipamigay mo. Huwag lang yung mister mo ang pamimigay mo. Kahit luma yan, pagtiyaga mo yan. Amen? Amen ba? Mga misis, amen? Kahit luma na si mister, pagtiyaga mo yan. Bigay ng Lord sa iyo yan. Pero may mga bagay na hindi na makatutulong sa iyo, no? Why? Because God is doing something new in your life. Amen? Just fix your eyes on the Lord and He will do something new in your life. Kahit may edad ka na, kahit matanda ka na, God can still do something new in your life. Praise God. Palapakan nga natin ang Panginoon, mga kapatid, for His goodness and His faithfulness. Pangalawa, mga kapatid, is this. Hindi lang yung the goal is not the wall, para yung mata natin, hindi lang naka-fix dito sa pader. Kasi kapag dito lang tayo naka-fix sa pader, ang mangyayari sa atin, at nag-settle down ka dyan, magiging squatter ka. Huminto ka na dyan. Hindi ka meant to be sa Jericho. Kaya nga sabi ng Panginoon, sino man magtatayo uli ng Jericho will be cursed eh. Because you're not meant to settle there. That's just your entry point to claim the whole promised land. So fix your eyes on the Lord because God has in store more for you. More for you. Okay. Number 2, the fight is not by sight. Ang laban, mga kapatid, ay hindi patalasan ng mata at patalasan ng utak. Ang pader po na ito ay talagang impregnable at impenetrable. No? Hindi mo talaga pwedeng pasukin. Sa totoo lang, napakaangas at napakahambog ng mga taga-Jericho sapagkat mataas po yung kinalalagyan ng kanilang kuta. At kakaiba ang kuta ng Jericho. In fact, ito po ang pinakamatibay na kuta sa buong Promised Land. Ito yung pinakamatindi. Bakit? 2 po ang pader. Isang pader sa harapan, no? Nakasya ang 2 tricycle, ang lapad. Pwede magsalubungan. Okay? Ang taas po niya ay nasa 20 feet. No? Tapos, pagka natawid mo man yan, yung pader na yan, merong another layer na pataas. Pataas yan, pa-incline yan. Tapos meron pa another pader, no? Na mas mataas pa ng mga 10 feet. 10-story building ang taas. At doon sa tuktok na yon, nung pader na yon, no? Hindi na tricycle ang kasya. 2 truck na kasya magkasalubong.
So, paikot yun, mga kapatid. So, sabihin mo man na makuha mong makaakyat o mapatumba yung pader sa unahan, no? Eh, aakyatin mo pa to. Tapos may another pader pa. So, ganun katindi at kaya ganun kayayabag yung mga taga Jericho kasi alam nila hindi kailanman sila pwedeng makonquer. Pero sabi ko nga, you don't fix your eyes on the wall. Amen? You fix your eyes on the Lord because it's not by might, it's not by sight, but it's by faith that we can conquer, this impenetrable wall, this towering, overwhelming wall. Kaya don't waste your time figuring out, thinking and analyzing, paano namin maaakyat ito? Ano ba pwede natin gawin? No? Tayo ba'y tayo ba'y kukuha ng malalaking troso at ating ibabangga doon sa pinto? No? Magbibilang tayo, 1, 2, 3, boom! 1, 2, 3, boom! Ganun magagawin natin. No? Ang gagawin ba natin, i-siege ba natin yung wall? Usong-uso po sa kanila nung panahon na yun, kung may conquer kang fortress, papalibutan mo yung kuta na yan, at patagalan po yan, patagalan. Ubusan ng pagkain yan. Ubusan ng tiyaga, ubusan ng pasensya. Kapag naubos yung pagkain sa loob, naubos yung tubig sa loob, wala na po magagawa yung tao kundi lumabas sa kanila mabibreach yung wall. But it will take months to do that. It will take even years to be able to put a city under siege. Ano gagawin natin? Huhukay ba tayo ng tunnel? No? Parang siguro, pag humukay tayo ng tunnel, lulusutan natin yung mga pader, and then aakyatin natin pagkatapos. Hindi ho ganun eh. Walang ganun eh. Maraming mga paraan para makuha mo yung wall of Jericho or gumamit sila ng catapult. No? Yung may mga bato na may apoy, tapos ikakatapult nilang ganyan, pupunta doon, masusunog yung Jericho, and then madedemolish na sila. There are so many ways to destroy Jericho, to breach the wall. Pero, ang mahalaga, when you fix your eyes on the Lord, you hear His word. And you follow simple instructions. Madalas tayo nagwo-worry nga kasi nga we overthink. And we Google our problems. And as a result of that, we become paralyzed. Lalo tayong walang magawa. But if you will simplify your life, you can simplify your life by just listening to the Lord and hearing yung kanyang basic instructions. At ano yung instruction ng Panginoon sa kanila? No? Ito lang yung simpleng instruction ng Panginoon. Kaya nga sabi, hubarin mo yung sandalyas mo eh. Kasi yung mga luma mong paraan, hindi babagay dito. Yung mga strategy mo before, hindi na mag-work dito. And I'll give you a very simple strategy. A very simple instruction. At anong gagawin ninyo? Ikutan nyo lang, magmarcha lang kayo, magprosesyon lang kayo, sa palibot ng pader, sa loob ng 7 araw. Sa unang araw, 1 ikot. Pangalawang araw, ikutin nyo uli. Hanggang pang 7 araw. Pagdating ng pang 7th day, ay inyong iikutan ito ng 7 beses. So 13 times in all, naiikutan yung wall of Jericho. As simple as that. No? Ganun lang po, Lord. Kung ikaw ang bigyan ng instruction ng gano'n, susunod ka ba? What a crazy, ridiculous instruction. No? Would you have obeyed? Exposing yourself to this towering, fortress of Jericho. Hindi mo alam kung may mga archers yan. Hindi mo alam kung meron din mga inihuhulog na mga kumukulong langis yan. No? Hindi mo alam kung may palaso sila, may mga sibat sila. Then you will expose yourself. Tapos ang gagawin mo lang, iikutan mo lang. Mananalangin ka lang. Yun lang. Ano mangyayari doon? Siguro sabihin niya, ang hirap paniwalaan naman noon. 42 days of prayer and fasting? Ano mangyayari doon? Diba? I don't believe in that.
Kasi may mangyayari ba pag nag-fast ka? May mangyayari ba pag nag-pray ka? Yun ang akala mo, walang mangyayari. Pero something happens when you pray. Amen? And God listens to His children when they pray and fast in desperation. Kaya mga kapatid, medyo baguhin natin yung style natin. Ano? We have to leave the past behind and embrace God's instruction, yung pananampalataya na may magagawa ang Diyos. Kahit naiikutan mo lang. Wala kang dalang sandata, wala kang dalang anumang palaso or pana. In fact, ang nasa unahan ay ang arko ng tipan. Iikutan lang po nila yun, nasa unahan yung arko ng tipan. Ibig sabihin, this is a form of worship. God must be at the forefront. He must be first. Nauna dun yung mga pare, mga saserdote, at kasunod yung mga sundalo. At iikutan lang po nila yan, mga kapatid. So it's not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Amen. Amen. Kaya nga sabi ng commander hindi mo dapat ako tinatanong kung kanino ako kakampi. Ikaw ang dapat kong tanungin. Kanino ka ba? Ikaw ba'y nakapanalig sa amin o hindi? Kaya nung narinig na yun, he submitted himself and he bowed down before the commander of the Lord's army. Sabi ni Pastor Edmond Chan, ang madalas sa problema sa atin, mga kapatid, is this: we want God to bless us, but not too close to mess us. Gusto natin, binibless tayo ni Lord. Pero ayaw nating masyadong mapalapit kay Lord to mess our schedule. Kasi we want to serve the Lord in our own terms. Yun ang malungkot. Gusto mo maglingkod kay Lord, pero sa paraan mo at sa terms mo. Gusto mo ng blessing ni Lord, pero huwag masyadong malapit kay Lord. Bakit? Kasi baka magulo yung schedule ko. Baka malito ako sa mga priorities ko. Baka hindi ko magawa yung mga gusto ko. Baka magkaluko-luko yung mga plano ko. Kaya medyo susunod ako sa Lord from a distance. So, you want to be under God's care, but not under God's authority. Gusto mo ng alaga ni Lord, pero ayaw mo ng otoridad ni Lord. Paano yun? Gusto mo ng pagpapala ni Lord, pero ayaw mo ng pangunguna ni Lord. Hindi pwede yun. Kaya mahirap yung tayo ay nandito sa church, we worship the Lord, we enjoy Him, pero kontento na lang tayo ng Sunday na lang. We don't want to be a part of a life group. Okay, pag magme-member tayo ng life group, kapag ka na lang free yung schedule ko. When my time is free. When I am available. When I am not too sleepy. When I'm not that tired, then I will join the life group. At kapag ka hindi ako, kapag maluwag ang schedule ko, doon lang ako pupunta. Mahirap po yun, mga kapatid. And then you want God to bless you? You want God to, support you all the way? Check your heart. Check your values. And check your priorities. The fight is not by sight. The fight is not by might. But that can only happen when you have faith. At ang pananampalataya ay pagsalig sa Diyos, pagtitiwala sa Panginoon, pag-una sa Panginoon. Hayaan mong yung kapamahalaan ng Diyos ang talagang nasa iyo. Hindi lang ang pagpapala ng Panginoon ang sasa iyo. Amen. Amen. So sana wag tayo maging yung bang we want God to bless us but not too close to mess us. We don't want that. God doesn't want that. Come closer to the Lord. Remove your sandals.
Leave the past behind. And then make God your number one value and priority in life. Amen. Okay, so nakita natin dito, yung unang katotohanan, the goal is not the wall. And then pangalawa, no, the fight is not by sight. Panghuli is this, the weight is not a waste. The weight is not a waste. It's not a waste of time. No? Kasi ang sabi dito, hindi nagmamadali eh. You walk slowly. You walk slowly. Mabagal lang na nalakad eh. And then you wait silently. Ito yung digmaan na walang ingay. No? Ito yung digmaan na walang gulo. Ito yung digmaan na walang extra movement. You just have to walk and you just have to wait. Parang nanood ka ng silent movie ni Charlie Chaplin, o yung mga unang panahon, di ba? Yung mga movie na walang talkies, ang tawag nila, walang talkies na mga sine. Parang ganun. Tanungin niyo ako bakit tahimik na maglalakad sila? Bakit? Tanungin niyo ako bakit? Kasi ang salita madaling kumalat. Lalo sa mga marites at mga tolits, di ba? Madaling kumalat yan, mga kapatid eh. So yung mga magagandang balita, kumakalat yan. Pero may mas mabilis kumalat yung masasamang balita. Di ba? Yan parang wildfire yan eh. Nag-aapoy talaga, naglalagablab. Kumakalat agad yan eh. Kaya habang naglalakad sila, ang sabi ng Panginoon, tikom ang bibig. Amen? Tikom ang bibig, walang magsasalita. Kasi nga naman, habang naglalakad na ganyan, di ba? May makikita ka eh. Lalo yung mga babae. Habang naglalakad na ganyan, lilinga-linga yan, di ba? Unang araw, medyo okay pa eh. No? Pero pag pangalawang araw, talagang lilinga-linga yan. No? Nakakita ng orchids yan eh. Nandun sa wall. No? Ang ganda ng orchids. Oh? Ganyan. Ano kayang orchids yan? No? O Cattleya yata yan or what? Ganito. Ano? O kaya, habang naglalakad yung mga babae, talagang nag-uusap-usap yan. At doon sa wall, nandun yung mga sundalo. At may mga gwapo. Ano? Siguro na, naku, paano ko kaya magiging friend yun? Di ba? Habang naglalakad silang ganon, maraming napapansin. At kahit yung mga lalaki siguro, yung unang lakad lang, medyo, alam mo yan, medyo composed pa sila eh. Talagang susunod sila sa Panginoon, lakad sila. Kaya lang, walang nangyari nung unang araw eh. Pangalawang araw, lakad uli sila eh. Okay pa yun eh. Pero yung pangatlong araw, medyo parang walang nangyayari. Tapos hindi ka nagsasalita. Di ba? Parang hirap naman nung hindi ka nagsasalita. Di ba? Ilang araw yun. Kasi yung negative words can spread like wildfire. Kapag may nagsimula na mag-question dyan, ano itong ginagawa natin? Parang di naman effective. Ilang araw na tayo naglalakad, wala naman nangyayari. Diba? Sino ba kasi may ideya nito? Ay, tanong mo dun sa nuno mo. Tanong mo kinunong Josue. No? Ba't ako tinatanong mo? Hanggang sa nag-uusap-usap na sila. Eh, para tayo mga loko-loko dito eh. Tingnan mo naman yung mga sundalo dyan sa Jericho, pinagtatawanan na tayo. Di ba kahiya-hiya yung ginagawa natin dito? Nagpuprosesyon tayo dito, wala naman nangyayari. Tapos iniinis pa tayo ng mga sundalo. Kasi isipin mo, maglalakad kayo pagkatagal-tagal, anin mo yung maglalakad? Eh, yun nga nagsisiege sila. No, umaabot ng buwan eh. Kaya siguro napapakamot ng ulo yung mga sundalo dun sa Jericho. Gaano kaya? Tatagal kaya kayo? Tatagal kaya kayo? Ganon. Ano naman ang mangyayari sa paglalakad ninyo? Hindi naman kayo tatagal. No? Kasi patagalan ito, paramihan ng pagkain ito eh. No? Siguro, pinapakita ng mga sundalo sa taas, may Jollibee kami rito. May KFC kami. No? May supply kami dito ng mga food chain. No? Hindi kami magugutom dito. Akala nyo, magugutom nyo kami. Ha? Gusto nyo ng tubig? No? Siguro naghahagis pa ng mga hamburger, mga cheeseburger dun sa mga ano. Kasi tinutukso, tinatakam. Bakit? Marami kaming supply. Hindi nyo kami magugutom dito. At
At siguro nag-iisip na yung mga sundalo. No, sabihin nila, yung mga Israelita, no, ba't kasi tayo pinagaganito? Ba't ka tayo ginaganito? Kanino bang ideya ito? Bakit hindi kasi muna nag-planning? Dapat nagkaroon muna tayo ng SWOT analysis. Dapat nagkaroon muna tayo ng strategic planning. Dapat may goal setting tayo. Dapat may strategy tayo. Sino ba nag-isip nito? Ba't wala man lang solicitation ng idea. Para nang sa ganun, di tayo parang tanga dito. Para tayo mga baliw dito, wala ginagawa natin. Kaya kung merong salita, mga kapatid, merong salita, magkakawatak-watak sila. Kaya habang naglalakad sila, bawal magsalita. Bawal ang magreklamo. Bawal ang manisi. Bawal ang magmaktol. Bawal ang magmukmuk. Yan ang mga bawal. Amen ba? Narinig ba ng mga anak? Bawal ang complaints. In fact, in Joshua chapter 1, no, yung mismong mga kababayan ni Joshua ang nagsabi na, Joshua, you just follow the Lord. No? You are right behind us. We will support you all the way. At kung may magrereklamo, Joshua, kung may magrereklamo sa'yo, may magre-rebelde sa'yo, kami na mismo ang papatay. Pagbababatuhin namin yan. Ibibiti namin, talagang bibitayin namin kung sino man ang magrereklamo. Bakit? Bakit ganito yung conviction ng mga millennials, ng mga Gen Zs? Kasi yung papasok sa Promised Land, millennials saka Gen Zs eh. Patay na yung mga boomers. Patay na yung mga matatanda. Diba? Kung naalala nyo, nagalit ang Panginoon, sabi niya, dahil sa inyong katigasan ng ulo, ayaw niyong maniwala sa akin, lahat ng 20 anyos pataas, mamamatay sa ilang. Ang papasok lang dyan, yung 19 years old pababa. Yung mga teenager lang ang papasok. After 40 years, no? Patay na lahat yung 20 years old pataas. Patay na. Sino dito yung 20 years old pataas? Talagang pinuksa ng Diyos. Nakita ng mga millennials at ng mga Gen Zs, araw-araw may nililibing sila. Habang naglalakad sila, 40 years doon sa ilang. Dapat sana 11 days nandun sila sa Promised Land. But it took them 40 years. Kareklamo, kako-complain, ka-analyze, kagugugel. Kagugugel nila, nagkabatay sila doon sa wilderness. Sabi mo sa katabi mo, tigilan mo na yung kagugugel mo. Kasi nawawala ka sa wisyo. Nawawala ka sa hulog. No? Sumakit lang ang ulo mo, ginugel mo na. Bandang huli, may cancer ka na. Isipin mo yun. Nanikip lang ang dibdib mo, ginugel mo na. Iniisip mo, atakihin ka na sa puso. Don't Google your problems. Because that will feed a lot of negative information and most of the time, wrong information about your situation. Amen. Kaya nga sabi, you just have to wait silently. And you walk slowly. You walk with the Lord. Not too fast, not too slow, but you walk alongside with the Lord. No? And it's not a waste of time. It's not a waste of time. Kaya sabi nitong mga sundalo ni Joshua, nakita namin kung paano nagkamatay yung mga 20 anyos pataas. Nakakita namin yan eh. Ayaw na namin maulit sa generation namin. Kaya Joshua, we will support you all the way. We will not speak against you. We will not rant. We will not rant. Hindi kami magra-ranting. Hindi kami magko-complain. No? At sino mo magko-complain, papatayin. Kaya ganun sila kasolid. Ito mga millennials and Gen Zs, napapasok ng Promised Land, ganun sila kasolid because they saw the judgment of God to those who complain,
to those who grumbled, to those who rebelled against God. Kaya ang conviction nila is to follow Joshua all the way. Kaya they walked slowly. And they waited silently, patiently. Then they never gave up. Unang araw, ikot. Tahimik lang. Pangalawang araw, ikot. Tikom ang bibig. Pangatlong araw, ikot. No? Talagang tahimik. Pang-apat na araw, ganun din. Walang kumikibo. Pero naglalakad. Tahimik. Umaasa. Nagtitiwala. Pang-limang araw, ganun din. Pang-anim, kagat-labi. Lahat. Natutokso na magsalita pero pigil na pigil. Pero kung ikaw, marami kang kausap, maraming negative, you will begin to give up, you will begin to question, you will begin to doubt. And by the 6th day, you would probably give up. Siguro pagdating ng ika-5 araw, gi-give up ka na Wala naman nangyayari. Uwi na tayo. Balik na tayo sa Ehipto. Pwede ganun. On the 5th day, pwede ka na mag-give up. Wala nangyayari On the 6th day, nothing is happening. It's a waste of time. Diba? It's a waste of energy, waste of effort. Ano ba itong pinagagawa natin, di ba? Might as well give up. Never give up on the 6th day. Amen? Never give up on the 6th. Because the 7th day will come. And on the 7th day, when you encircle, that wall by faith, it will crumble down. Kaya noong ika-7 araw, tahimik pa rin sila Pero instruction ng Lord, ikutan ninyo ng 7 beses on the 7th day, at pagkatapos ninyo maikutan ng 7th day, tutunog ang trompeta at sisigaw kayong lahat ng sabay-sabay. Sipin mo yun. 7 araw ng katahimikan. Tahimik na tahimik. Tapos, biglang on the 7th day, on the 7th time na inikot nila, sabay-sabay sila maghihiyawan na ganyan. Talking about sound power, sonic power. Siguro, at the top of their voice, sino ba yung pag kumakantay ng opera talaga nakakabasag ng mga chandelier? Siguro ganun yung mga operatic yung boses nito, mga Israelita na ito. Nung nag-awitan sila ganyan, nagsigawan sila, nagpuri sila sa Panginoon ng hallelujah. Malakas na malakas. Actually, hindi naman ito physically nangyari na kagaya ng boses na nakakabasag ng chandelier. But this is the power of God. Sa sigaw ng pananampalataya, when they shout, the shout of praise and the shout of faith in the Lord, then the angels of the Lord did something. The commander of the host of God commanded his army to destroy the walls of Jericho. At alam niyo kung paano nawasak yung wall of Jericho nung nagsigawan na sila? Di ba? Kapag wawasakin mo, bagsakan mo ng bomba yung kuta na ganyan, ang destruction yan palabas Di ba? Di ba? Pagka nagpaulan ng Panginoon, halimbawa ng mga hail or ng apoy, kagaya ng Sodoma at Gomora, ang orientation niyan, ganun, di ba? Ang wall. Tutumba yan palabas. Pero strange ang nangyari dito, mga kapatid, kasi yung wall na 10-story high, tumumba papasok. According sa archaeologist na si Garstang, yung mga debris na nakita doon sa Jericho ay talaga pong papasok. Na bigyan kami ng pagkakataon ni Pastor Rosita sa makita yung Jericho at wala na po nakatira talaga doon. They followed the instruction of the Lord na not allow anyone to live there. Kasi archaeological site na rin yan Hindi na rin yan tinitiran. But see the power of God, mga kapatid? Actually, it's not the power of their voice. It's not the power of their voice. It's the power of God
when they trusted Him to do the impossible. When they waited on Him patiently, never giving up, then God opened the door. God breached the wall Himself. Kaya ang sabi dito, nung talagang tumumba na yung pader ng Jericho, no, talaga pong naglusuba na yung mga sundalo papasok. Kung saan man sila nakaharap, nilusod nila yan. And they burned Jericho. Everything in it, man, woman, animals, jewelries, appliances, houses, lahat all burnt down. Except one house. At yung house na yan na hindi tumumba at hindi nasunog at hindi napahamak, yan ang pag-uusapan natin next week. Bakit nanatili yung isang bahay na yun? Kasi meron pong nakalagay na kulay pula na scarf. And you know the story. Okay. So mga kapatid, tatlong bagay ang gusto ko maalala at iuwi ninyo ngayong umaga na ito, ngayong araw na ito, at ilagay nyo sa inyong puso. Paano tutumba yung pader sa iyong harapan? Paano mabubuwag ang mga nakaharang para maabot mo yung pinagagawa ng Diyos sa iyo? Number one is this. You have to understand that the goal is not the wall. The wall is not your destiny. You don't have to settle in the wall. The wall has to be broken down so that you can pass through. And when you pass through, huwag kang makontento doon kasi hindi ka para doon. Beyond that, God's destiny is beyond Jericho. It's the whole Canaan. Malawak pa, huwag ka munang hihinto. Amen ba? Huwag ka munang susuko, huwag ka munang hihinto doon. You don't need to settle there. Magiging squatter ka doon. Hindi ka pandun lang. Amen? Amen ba? Kung mananatili ka doon, squatter ka for life. Naalala ko, nagsisimula po tayo, total, malapit na anniversary ng Crossworld. No, nagsimula po ang church sa bahay po ni Kaado Godoy at saka ni Mami Lydia Godoy. Diyan po sa Silong, ang kasya lang po dyan, mga 20. 20-30 sa kanilang bahay. Mayroong Bible study. No? At nung nagsisimula na pong lumalago yung gawain, ay tinaas po yung bahay, kaya nagkasya po mga 80 doon sa bahay po nila. Lumaki yung place of worship. No, nung nagsimula na po ako magpastor noong 1986, ang inabutan ko po ay mga nasa 80 na mga tao. At sa biyaya po ng Panginoon, after 1 year, yung pong 80 ay naging 160. So hindi kasya. In 1 year's time, double. Hindi na kasya doon sa Silong ni Kaado. Ang ginawa po namin, punta kami ng Calvario Elementary School at doon po namin dating ginawa yung worship service. Minsan sa entablado, minsan sa loob ng classroom. At madalas doon sa ilalim ng puno ng talisay. After another year, no, mula po sa puno ng talisay, lumipat tayo sa haunted house. Diyan sa Hansel and Gretel. No? Talaga pong may mga kasama tayong demonyo dyan. Pero patagalan na lang eh. No? Patagalan na lang kung sinong tatagal. Basta kami magpupuri sa Panginoon. Bahala kayo kung gusto nyo magstay. Hindi ho tumagal eh. Lumayas din. Yung mga demonyo doon. No? So umabot po ng 220 sa Hansel and Gretel. Ngayon, pagdating sa Hansel and Gretel, mga 1 year lang dyan, or 2 years, nakapagpagawa tayo ng chapel sa Sampalucan, maliit pa rin. No? Kasi pamahalo na ng 300. Lumipat tayo ng Maristel. Maristel Theater, kung naalala niyo yung Maristel. No? Sayang. Hindi naman po tayo sa Adelmar. O sa Dona, o sa Sinimicawan. Naalala pa ng yung mga tumawa, naalaman ng edad ninyo. So, Maristel. Okay. And then, sa Maristel, so 300, 350, no? Kaya lang, ang hirap kasi pack up ng gamit, set up ng gamit. So, pumunta po tayo ng IS, bowling alley. Ayan. So, yan po, mga nasa 300, 400 tayo. Okay? And then, sabi po ng owner ni Ramos ng may-ari ng IS, sabi niya gano'n, Pastor, gagamitin ko na yung bowling alley. No, pasensya ka na.
Okay lang ba? Ililipat kita dyan sa sinihan. Sabi ko, sinihan? Actually, tuwan-tuwa ako noon sa puso ko na ililipat tayo sa sinihan kasi mas malaki yun eh. Pero sabi ko sa kanya, sinihan? Ayos na kami dito sa bowling alley. Lilipat mo kami doon. Settled na kami dito. Pagagastusin mo pa kami. Lalagay mo pa kami dyan. Sabi niya, hindi, mas maganda to paso, mas malaki sa inyo. Hindi, magagastusan ako eh. Magkano ba gusto mo? Ayan. So pumayag siya po doon sa kaya ng church. Kaya lumipat po tayo sa cinema. Doon tayo medyo nagtagal. Pinalago din ng Panginoon. And after the IS cinema, actually we were praying for a lot. Sabi ko, Lord, bigyan mo kami ng lote. First year ko pa lang sa pagkapasto, nagpe-pray na ako, bigyan tayo ng lote. Sabi ko, Lord, kahit 500 square meters lang, bigyan mo po kami ng lote. And I waited on the Lord. No? Nakakita nga 200 sa Sampalocan. Kaya nakita ko itong 700 square meters dito sa May Kawayan Memorial Park. Commercial. So nag-down na po tayo dyan. 700 square meters. Magtatayo na tayo ng kapilya. Kaya lang nakamatayan nung may-ari. So hindi natuloy. So naging anuhan nyo na lang po yan. Lakaran nyo na lang, di ba? Walking area na lang yan. Okay? Pero dapat may church tayo dyan. 700. Sabi ko, Lord, ilang taon na ako naghihintay sa'yo? No? 20 plus years waiting for the lot. No? Nag-pray ako ng lot. 500, di mo binigay. 700, di mo binigay. Nakakita kami ng 1,000, di mo binigay. Lord, bakit ba ganun? Inip na ako. Inip na ako. Hindi mo binibigay. Bibigyan mo ba talaga kami? No? But praise God because in year 2012, no, binigyan po tayo ng Panginoon itong property na ito. And the size is 2,700 square meters. Amen? Sabi ko, Lord, ba't ngayon mo lang binigay? Kasi sabi niya, yung hinihingi mo, maliliit eh. Hindi ka pang maliit eh. Na-amaze ako doon kasi sabi ko, Lord, maliit lang talaga hinihingi ko eh. I want to give you more. Dahil naghintay ka, I will bless you with more. Amen? Sabi mo sa katabi mo, maghintay ka lang. Sabi mo sa katabi mo, sa kabila naman, hindi ka pala pang maliit. Pangmalakihan ka pala. Kaya pala matagal bago dumating. Hindi ka pala pandyan lang. Amen? Hindi ka pang maliitan lang. Pang big time ka pala. Amen? Kaya the more na naghihintay ka, the more the Lord is developing your patience, no? No? Because God is planning greater things for you. Better things are ahead of you. Amen? Bigger things are ahead of you. Kaya huwag ka lang makontento dyan. Matuto ka maghintay sa Panginoon. Amen? At pag naghintay ka sa Panginoon, pamamangha ka sa gagawin niya. Mamamangha ka talaga sa gagawin niya. Kaya don't think that waiting on the Lord is a waste of time. It's not. Don't give up on the 6th because the 7 is coming. Amen? Kaya yung babaeng nililigawan mo ngayon na hindi ka pinapansin-pansin, hindi yan para sa'yo. Amen ba? Kasi sabi nga nung isang pastor, before God gives you the right one, Satan sends you the wrong one. Bago dumating yung tamang tao sa'yo, padadala mo na ni Satanas yung mga maling tao. Kaya hindi ko porket nakita mo maganda ang profile sa FB o sa Instagram, yun na yung will ni Lord. Amen ba? Amen ba? Papanalangin mo maigi. No? Mamaya, mga millennials and Gen Zs, pag-uusapan natin yan.
Ayan. Amen. So learn to wait on the Lord. Kaya the goal is not, ano yung mga lessons natin na natutunan? Number one, the goal is not the wall. Tandaan mo yan, kapatid. The wall is not the goal. The goal is not the wall. Hindi yan ang goal mo, okay? Your goal is the Lord. Not the riches, not the blessing inside the wall, but the Lord is your goal. Number two, the fight is not by sight. It's not by might. It's by faith. It's by faith. Trust in the Lord. Believe in the Lord. Trust His Word. Hold on to His Word. Hawakan mo yung pangako niya. Kabisaduhin mo to. Itanim mo sa iyong puso. At sabi mo, Lord, di ko to bibitiwan hanggang hindi mo ito tutupad. Ganun ang Lord eh. Hawakan mo yung Word niya. At kung bibitiwan, by faith. Kasi He keeps His promises. Kaya sinabi niya, on the seventh day, when you encircle it 7 times, and then you will shout my praise, then the wall will fall. The wall will fall. The wall will fall. Amen. Not by sight, not by might, but by faith. Panghuli, the wait is not a waste. You trust the Lord with that. Amen? Si Kuya Jeff, may testimony siya eh. Wala siya ngayon kasi nasa Sunday school siya. Siya yata yung Sunday school superintendent. Pero si Jeff, nag-aaral sa Phoebias College of Bible at nagkaroon ng konting problema so hindi siya nakapag-enroll this SEM. So gusto niya ituloy yung pag-aaral niya sa Phoebias. Kaya lang yung SEM na to, wala siyang gagawin so nag-apply siya ng work. So may isang school na nag-demo siya, nagustuhan siya. No? Kaya sabi niya, ang request ko po, sana lang ako, 1 SEM lang. From September to December. Sabi nung school, hindi pwede kasi 2 years ang contract. So, torn between siya, sasagutin niya ba itong school na to, na 2 years siyang matatali? Or, kasi pag natali siya sa school na to for 2 years, hindi siya makakapag-enroll sa Phoebias. No? At yung calling ng Lord sa kanya, hindi matutuloy. So, sabi niya, nag-request siya sa akin, Pastor, please pray for me. Hindi ko po alam kung tatanggapin ko tong offer nila or magkakahunin ko tong trabaho na ito. Kapag kinuha ko po tong trabaho na to, hindi ako makakapag-enroll sa Phoebias by January. So ano po bang gagawin ko? Sabi ko, you listen to my message last week, choosing the greater wealth. Internalize it. Ganun po ginawa niya. Kasi nasa Sunday school siya, pinakinggan niya yung message, no, kahit replay na lang yan, pinakinggan niya po yun. At doon po siya nagkaroon ng conviction. Sabi niya, Pastor, nag-decide na po ako, tinanggihan ko na po yung offer ng school. Kasi ayoko pong matali ng 2 years kasi hindi ko ma-fulfill yung tawag ng Panginoon sa akin na mag-aaral sa Phoebias. So I decided. Kaya po kahit wala akong kikitain ngayong panahon na ito ng September hanggang December, okay lang po. That's part of the sacrifice that I need to pay. I will follow the Lord kahit po wala akong kikitain at ganun na lang po. So I trusted the Lord. And then kahapon nagkausap po kami. Pastor, meron pong ginawa ang Lord. Anong ginawa ng Lord? Sabi niya, di tinanggihan ko po yung 2 years. Ang sabi po ng directress, ganun ba? Di gawin na lang nating 1 year. 1 year na lang yung contract. Nag-isip po siya. Pastor, nag-isip po ako, 1 year. 1 year. Sabi niya gano'n, pwede na. Parang gano'n. Pero hindi. Ang sabi ko kay Lord, hanggang December lang eh. Hanggang December lang ang sabi ko kay Lord eh. Parang yung kwento ko kay Pastor Edmond Chan, di ba, last week, na the last time that I spoke about the 540 Singapore dollars na set ng books. Sabi niya, Pastor, sinundan ko yun eh. Sabi niya gano'n, kung gagawin niyang 1 year, hindi ko rin tatanggapin. Kaya sabi ko po doon sa directors ng school, pasensya na po, hindi ko po talaga matatanggap yung napakaganda ninyong offer kahit binawasan ninyo. Kasi po hanggang December lang po talaga pwede kong i-commit. Then ang sabi po ng directors,
Sige na nga, pumunta ka na dito ng Monday. Hanggang December ka na lang. Pwede ka na mag-work. Kaya tuwan-tuwa po siya. Kasi ngayon, mayroon na siyang work hanggang December. Kaya lang, may temptation ulit, sabi niya. Pero sakaling pagdating ng January, ay available ka pa. Si Satanas talaga, no? May tukso pa rin. Pwede kang bumalik. Sabi niya, hindi na po. Kasi po, pag-enroll na po ako sa Phoebus College of Bible. Amen. Kaya pag may deal ka sa Lord, tuparin mo. Amen? Huwag pa bago-bago. Pag may usapan kayo ni Lord, kung ano yung usapan ninyo, tuparin mo. Huwag kang sisira sa usapan ninyo ng Lord. At magugulat ka kung paano niyang hahawiin ang mga pader. Kung paano tutumba ang pader sa iyong harapan. Because God is good. God is faithful. Manalangin tayo. Panginoon, napakabuti mo. At sa oras na ito, Lord, anumang pader ang nasa aming harapan, alam namin, Panginoon, ito'y tutumba. Ito'y mawawasak. Hindi dahil sa aming lakas ng tinig namin o sa lakas ng aming bisig, kundi dahil sa iyong patapatan at sa iyong kabutihan. Lord, help us to increase our faith and help us to wait on you. Kapatid, have you been anxious about a particular wall in your life? Meron bang isang pader na napakatayog, napakataas, napakabigat, napakatibay na hindi, tingin mo, hindi talaga ito tutumba? At nais mong lumapit sa Panginoon, Lord, inilalapit ko po sa iyo ang pader na ito. Hindi ko to kaya, pero kaya mo to. Kung ikaw to, kapatid, na nakaharap sa isang pader na hindi natitinag, at itong pader na to ang humahadlang sa mga pangako ng Diyos sa iyo, humahadlang sa destiny mo, pwede bang yung taas ang iyong kamay? I'd like to pray for you. Yes, I see your hand. Ano mang pader ito, you know what kind of wall is this. Just raise your hand and say, Lord, I trust you. I trust you. Yes, pwede nang ibaba ang mga kamay. Meron ba nagsasabi dito na, Lord, forgive me? Kasi ako po yung anxious. Ako yung Google ng Google. Ako po yung balisang-balisa. Kaiintindi sa aking kalusugan. Kaiintindi sa aking sakit. Kaiintindi sa kinabukasan. Kaiintindi sa kahirapan. Kung ikaw yan, kapatid, at nais mong ipasakop yan sa Panginoon, tanggalin ang sandalya sa iyong paa, pwede bang taas mo iyong kamay? And say, Lord, I will not worry anymore. I will not be anxious anymore, but I will fix my eyes on you. Fix my eyes on you. Yes, I see your hand. I see your hand. God bless you. Pwede na ibaba ang kamay. Meron ba dito, inip na inip ka na? Inip na inip ka na. Ang tagal-tagal mo na naghihintay. And you want to give up. Never give up. Never, ever, ever give up. And if you want endurance from the Lord, you want patience, you want God to strengthen you so that you can persevere, can you just raise your hand? If you want God to help you with patience and perseverance. Yes, hallelujah. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. And let's all worship the Lord. Pwede bang lumapit dito sa harapan, yung may mga dalahin, ang lahat ng may mga kaharap na pader, ang lahat ng mga nababalisa, ang lahat ng naiinip na, lumapit sa harapan ng Panginoon. Can move the mountains. And let's put our trust in Him. Just come here, come. We come with Ang paghakbang mo ay ang hakbang ng pananampalataya. Waiting here for you. Iiwanan mo ang comfort zone mo. Iiwanan mo yan. Lalapit ka sa harapan ng Panginoon. Waiting here for you. Just walk slowly. Wait silently. You're the Lord of all creation, and still you know my heart, the altar of salvation. You loved us from the start. Waiting here for you.
lifted high in praise. 'Cause it's you, Lord. And it's you we adore, singing hallelujah. You are everything you promised. Your faithfulness is true, and we're desperate for your presence. All we need is you. Waiting here for you with our hands lifted high in praise. And it's you we adore, singing Hallelujah. Taas ating mga kamay natin sa Panginoon. Sumunod ka sa panalangin na ito. Sabi mo, Panginoon, ang mga pader sa aking harapan ay sobrang tibay, matayog, hindi natitinag. Hindi ko kaya. Marupok ako, mahina ako. Pero ikaw, Panginoon, malakas, makapangyarihan. Ang tiwala ko ay nasa iyo. Ang aking mata ay nasa iyo. Lumalapit ako sa iyo, Panginoon. Hindi lang sa pagpapala, kundi sa pagpapasakop. Baguhin mo ang aking buhay. Buwagin mo ang mga pader upang maabot ko, Panginoon, ang mga nais mong ipaabot sa akin. Patawarin mo ako, Panginoon, kung gusto ko lang ng pagpapala, pero ayaw ko ng pangunguna mo. Gusto ko lang ng blessing, pero ayaw ko ng authority mo. Forgive me, Lord, for following you from a distance. Now I am drawing closer to you. I want to be as close as possible, Lord. And I want to be under your command, under your authority. And I will follow you, your very simple instructions. Lord, give me a rested heart, a surrendered heart. Remove my rebellious spirit, my complaining spirit, and replace it, Lord, with an obedient heart, a surrendered will. Thank you, Lord. At mula po ngayon, ikaw na ang aking tagapagligtas. Panginoong mamahalin at paglilingkuran habang buhay. Maghihintay ako sa iyo, Panginoon. Maghihintay ako. Salamat dahil tapat ka. Singing hallelujah. We're singing hallelujah. Come on, let's sing hallelujah. We're singing hallelujah. Come on, you sing hallelujah. You shout a shout of praise. Singing hallelujah. We're singing hallelujah. We're singing
a shout of praise. Hallelujah. Waiting here for you. With our hands lifted high in praise. And it's you we adore, singing hallelujah. Singing hallelujah. Singing hallelujah. Waiting here for you. With our hands- Cause it's you. Yes, Lord. Yes, Lord, we trust in you. Yes, Lord. We live by faith, not by sight. Yes, Lord. We will wait silently on you. We will walk slowly with you. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. We give you all the glory. Let's give the Lord a round of applause. And can we shout a shout of praise? Hallelujah! Again, hallelujah! For the last time, louder! Hallelujah! Amen. God bless you, mga kapatid. Go back to your seats. Okay, let's have some time of reflection. What kind of wall is in front of you? And then, whose side are you with? And how will you increase your endurance? Sulat po ninyo sa inyong mga journal ang sagot sa mga tanong na ito. Let's have 2 minutes of reflection.